Ayun po, good evening. We are fourth year student po from Our Lady of Fatima Antipolo campus. We are here po kasi we are required to interview sa manager ko para sa finals namin. So I am Minoa Valderrama po. I'm Lovely Keeper Caso. I'm Jasmine Arabia. I'm Carlo. I'm sorry. Gaya Marian. So first question po, general questions po muna. Sige, ganito na lang. Para no. By the way, I'm Karen Santiago. I'm one of the dining shift manager here in Cafe Mary. So I am working as a manager for like dito 2 years. Pero sa previous work ko, I've been in the company for almost 11 years. So parang total of 13 years na ako as a manager. Sige, go. Kung may mga questions kayo, go. Tanong nyo lang sa akin. Okay, for the first question, it's about the more about the motivating. So first question is, how do you ensure that your employees are motivated to deliver a high quality guest experience at Mary Grace? Siyempre, first of all, kailangan happy yung isang server or isang staff. Kasi hindi naman sila makakapagbigay ng magandang performance or happy, hindi sila makakapagbigay ng magandang result pag hindi sila happy, pag hindi sila masaya sa environment nila. So another question is, what do you do to make your employees feel supported, trusted, and confident in their work? Ang ginagawa kasi namin, syempre, para maging confident sila, para maging, ano tawag dito, makapagbigay sila ng magandang result. Kailangan hindi naman sa totally close, pero kailangan nararamdaman namin kung ano yung nararamdaman nila. 'Di ba? Kasi kung hindi mo ilalagay yung sarili mo sa kanila, hindi mo mararamdaman kung ano yung nag-gets nila. Parang hindi namin mararamdaman kung ano yung nararamdaman, kung malungkot ba sila. Ganyan, hindi namin sila matutulungan kung meron silang problema or something. So, based on your answer po, bali, dagdag question lang po, follow-up question. Meron po ba kayo or pwede niyo po ba i-share sa amin kung paano niyo po ba sila parang motivate or feedback niyo po sa kanila gano'n? Sige. Kasi pag kasi sila, madali lang silang pasayahin. Sa simpleng, uy, good job next, ganyan, di ba? Parang, na-motivate sila kasi ibig sabihin na-appreciate namin sila, 'di ba? Lahat naman basta na-appreciate mo isang tao, nagiging maganda yung vibes nila, 'di ba? So parang nagiging happy, nagiging ganado sila magtrabaho. Maganda yung outcome. Yung result nung pagganon natin. Follow-up question lang din po. Since nagmo-motivate po kayo ng mga employees, paano po na minomotivate yung sarili nyo para po makapag-motivate ng ibang tao? Ayan. Wait lang, hindi, joke lang. Ayan, syempre minomotivate ko. First of all, kailangan muna bago kasi kami, ang namin, dapat, syempre kahit sinong empleyado, or basta nasa food industry ka, or nasa industry ka na yung guest-related, or guest service, yung mga ganyan-ganyan, dapat tatanggalin mo muna yung problema mo. Kumbaga parang ilalayo mo muna yung problema mo bago ka pumasok sa trabaho mo. Kasi 'di ba mas masarap pumasok sa trabaho pag yung maganda yung vibes mo, nakatawa ka, Kasi lahat yun ma-absorb nila, 'di ba? Pag malungkot ka, malungkot din sila. Pag galit ka, may inis sila kasi galit ako, 'di ba? Pero pag masaya ako, masaya kaming lahat. Kumbaga tuloy-tuloy na magiging magaan yung trabaho natin. Ganun. Medyo connected naman po sa tanong. Dito po ba sa company sa Mary Grace, meron po ba kayong team building or gano'n para mas ma-build po yung task mo? Oo, actually, nagpa-plan kami pero hindi pa kami. Every year naman yun. Saka hindi lang naman siya totally team building. Basta may team building kami every year. Tapos hindi lang team building. Every time na umuwi kami, minsan nagkakayaan kami kumain. Doon pa lang, nagkakakwentuhan na kami. Di ba? Almost yun, every day. Basta kahit iba't ibang shift kami, kung sino-sino kami. Halo-halo kami, kitchen, front of house. Halo-halo kami, nagkakayaan kami kumain. Doon pa lang, diba, bago mag-team building, nagkakakilala na kami. Oo, nag-build na kami ng rapport, nagiging na yung relationship namin. So,
bonding. Yes, simpleng banding. Kahit dito, sabay-sabay lang kami kumain dyan, okay na yun eh, di ba? Ayan. So, next question naman. So, ang nakalagay dito. So, what tools or techniques do you find the most effective to motivate your team? If meron po. Oo, meron, syempre. Para ma-motivate mo sila, ang ginagawa kasi namin by tapping them. Like, yun nga, parang para ma-motivate. Kunyari, may mga hinihit kasi kaming target. So, kunyari sa feedback, ang kailangan namin maka 20%. So, parang itatap namin sila na, ano pa lang tayo, nakaka 10% pa lang, ganyan. Doon pa lang sa ganung word namin. Sige ma'am, noted yan, ako na bahala. Kaya namin gawing 20% yan ngayon. So, pag hindi naman nila na-hit, okay lang yan, bawi tayo bukas. Sige ma'am, noted. Bukas, ako bahala dyan, 20%. Yung mga simpleng words na ganun, di ba? Pag tap sa kanila, alam na agad nila kung ano yung gagawin nila. So, yan na motivate naman sila. Hindi namin sila dinadirect na nasasabihin mo na ang baba naman ng ganit, ang baba naman ng feedback nyo, hindi pa kayo nakaka-target. Hindi ganun. Kasi pag ganun, nadadown agad sila. Syempre, mawawalan. Dapat, ano mo sila, dapat yung choice of words mo is iba. Kumbaga parang, mas maging maganda yung paano nila. Pag-approach mo, para maganda yung observe nila na hindi ganito, hindi sila nadadown. So, mga follow-up questions lang po about sa techniques na po. Per individual naman po ito, anong mga, or ano pong ginagawa niyo para ma-appreciate nila? Or kayo, ano pong binibigay niyo para ma-appreciate kayo nila? Yung appreciation. Parang token of appreciation. Pag sa token of appreciation kasi, hindi lang, minsan kasi may kanya-kanya kaming approach na manager. Iba pa yung sa buo ha. Kunyari ako, magbibigay ako na 20%. O kaya pag nabenta nyo to, or basta pag na-hit nyo to, may hopya kayo sa akin, tsaka Jayco, ganun. Oo. O sige ma'am, noted na yan, ganyan. May isang slice kayo ng cake sa akin, yung mga ganun. Simpleng bagay para sa kanila, pero malaking impact. Diba? Simpleng bagay sa ibang tao, pero sa kanila napakalaking impact nung ganun. Kasi, ibig sabihin, na-appreciate sila, tapos na-appreciate na sila, tapos may reward pa sila, diba? So, parang it's a win-win situation for us. So, ay po, connected din sa sagot nyo, bali about rewards. So, what types of financial and non-financial rewards po ba? Kung may iba pa po bukod sa process? Sa financial, medyo hindi kasi kami talaga totally when it comes to money. Pero yun nga, kung sa non-financial, we're giving yung bravo letter na galing head office. So, ibig sabihin, may mga pirma siya ng mga heads namin mas nakakataas. So, di ba, pag ganun, parang, kunyari, sa employee of the month, di ba, pag pinost mo yun, parang, wow, congratulations, kasi may certificate. Kumbaga, parang isa rin siya sa magiging milestone mo, or parang, pag nag-apply ka, di ba, may mga ganun, may certificate na pinapakita. So, meron siya, di ba, dagdag. Ibig sabihin, maganda yung performance mo as an employee nung panahong nagtatrabaho ka dito. Tapos, financial, let's say financial, kasi binibili namin di ba, parang, bumibili kami ng mga pag sa general meeting namin, minsan bumibili kami mga manager, naghahati-hati kami ng ganyan, o pag employee of the month siya, may award siya na ganito, may award siya na ganyan. Kahit hindi general meeting, basta meron kaming extra, tapos magustuhan namin, o tara, o game, meron kang ganito sa akin, pag na-push mo to, meron kang na ganito sa akin, pag na-hit mo to. So yun, diba? So, ayun po, follow-up question din po. So, bali sabi niyo, pati naman po kayo masyadong sa financial. So, pero may napansin po ba kayong trends or changes po sa mga types ng rewards na mas na-appreciate mo ng mga employees? Oo, yun nga, di ba ganyan sabi ko kanina. Kasi once na binigyan mo, pag na-appreciate mo sila at naramdaman talaga nila na totoo yun, tapos may mga reward pa kayo lalong ganyan, mas ginaganahan kanyari, ma'am, nakasampu ako ngayon, bukas 20 yan. Ano reward mo sa akin? Ganun lang yung tanong nila. May ganun sila. So, syempre, parang kami, sige, bukas sa akin, meron kang ganito, may ganyan ka, di ba? So, yun, pag ganun, nakakatuwa. Kasi sa kanila mismo nang gagaling na, sila mismo yung nag-aangat ng target na hindi naman, kumaga parang 20% ang target namin, nag-exceed sila doon sa binibigay naming target. Diba? So, next question po. So, regarding naman po sa mga problems na encounter niyo po, face by motivating the employees. So, pag may na-encounter po kayo na problems, pag may na-motivate niyo sila, ano po yung ways niyo po para ma-fix po yun na matulungan sila? Ang ginagawa kasi namin muna,
kakausapin namin sila. Like, kung kunyari, walang tao, lean time naman. Tatawagin namin sila sa office. Kunyari, Chan, may spare time ka ba? Ganyan. 5 minutes, punta tayo sa office. First of all, kinakamusta muna namin sila. Kasi pag kinamusta mo sila, doon mag-uumpisa yun eh. Doon mo malalaman kung may problema ba sila, bakit ganito yung performance nila, doon mo malalaman kung anong kailangan nilang tulong. Diba? Kasi kung hindi mo sila kakamustahin, bibiglain mo sila na bakit ang pangit ang performance mo, ganyan. Di ba parang ako, ma'am, kinamusta mo ba muna ako? Alam mo ba kung anong nangyayari? Hindi, di ba? Tanungin mo muna, kamustahin mo muna yung mga empleyado mo kung anong sitwasyon ang meron sa kanila ngayon, kung bakit ganun yung nagiging performance nila. So, follow-up questions lang po. May mga employee po ba kami na, or employees po na kahit may problems alam niyo po yung nahalata nila, pero sila po yung umiiwas na para hindi sabihin. Parang ano po yung way niyo doon para mas makausap talaga sila at mag-open sila sa inyo? Naku, hindi ako nakakapayag ng gano'n. Makulit ako. Alam nila yan. Oo, alam nila yan. Kailangan dito. Hindi, halika dito. Dito tayo sa office. Gano'n. Pipilit ko talaga. Kasi, mas masarap kasi ang lagi ko kasi sinasabi sa kanila na ikwento mo yan, iiyak mo yan. Kasi mas magaan sa pakiramdam mo pag nalabas mo yan. Kasi, wala namang taong hindi humiiyak, walang taong hindi nagkakaproblema, walang taong hindi nalulungkot, walang taong nagiging bagsak at all times. I-share mo yan kahit hindi mo totally sabihin kung talagang sobrang personal siya, hindi mo kailangan sabihin sa akin totally ng buong buo, pero just to make it short, bigyan mo lang ako ng hint para at least mabigyan kita ng advice, matulungan kita, mailabas mo yung sama ng loob mo, para at least gumaan-gaan yung pakiramdam mo. So, dito po sa employees no, so far wala pa naman pong gano'n. Naku, meron. Kasi naiiya nga sila. Kasi medyo personal, hindi may iwasan. Pero yun, nakakapagbandang uli, bumibigay sila. Umiiyak, ganyan. Pero, at all, hindi namin sila dyan na judge. Kasi, personal problem nila yan. Tapos, syempre, andito kami para mag-advise sa kanila. Alam nila yan, para na nila kami pangalawang nanay, pangalawang magulang pag nandito kami. Yun. Follow-up question na din po. Paano po pag naman po sa kapwa employees po namin? Paano mo po maiwasan mo maging toxic po mismo sa work? Naku, charis. Hindi mo iwasan yan. Hindi, totoo ha. Hindi siya maiiwasan. Pero, nandun tayo sa way na gumagawa kami ng paraan para hindi talaga siya maging ganun. Kasi nga, ang pangit magtrabaho, ang pangit kumilos kung ang kasama mo ay toxic. Kumaga parang, pag nagtrabaho ka, dapat good vibes ka. Kasi kunwari, lahat kami pagod pagod ka na, gagawin mo pang toxic yung vibes mo, yung paligid mo. Hindi. Dapat lagi tayo masaya. Kasi yun ang pilit namin iniiwasan. Kasi hanggat maaari, ang mga nilalagay namin yung lugar namin sa kanila. What if kami yung nandun sa sitwasyon nila? 'Di ba? Magiging toxic, 'di ba? Ano mararamdaman namin? Ganun dapat. Ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na kung nasaan sila. Para at least mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman nila. So, another lang po, based on your answers po, may na-encounter na po ba kayo na employee to employees, may samaan ng loob? Naku, hindi may iwasan yun. Meron talagang ganun. Paano po siya nakukupa or ano pong ginagawa? Ang ganun ginagawa namin, syempre, tatanungin muna namin both sides. Kasi, pag pinagsabay mo sila, may tendency kasi sila magsagutan agad, di ba? Tatanungin mo muna sila both sides. O, kamustahin mo, ano nangyari? Kamustahin mo, bakit ganito? Bakit ganyan? Ganun din sa isa. So, pag nakuha mo or nakuha mo na yung sagot nila, ikaw ngayon yung mag-iisip. Titingnan mo ano yung root cause nung problema. So, baka may something lang na misunderstanding sila, like ganyan-ganyan. Tapos, pag nakuha mo na yung sagot doon, saka mo sila kakausapin parehas. Tatanungin mo, bakit ganito, bakit ganyan? O, sige, explain mo naman ngayon kung ano yung sinabi mo sa akin kanina, magkaharap sila. At least doon, magagawa natin ng solusyon, makukuha natin kung saan nanggaling yung problema na pinag-awayan nyo or hindi nyo pinagkaintindihan. Yun. So, may follow-up questions pa kayo? Ano na tayo? Proceed na tayo sa pangalawa. Wait na, check ko lang baka hindi na. Okay, so for the next question po lang, how does keeping employees motivated improve customer satisfaction and the restaurant's success?
Di ba pag ang empleyado yun nga, pag nabigyan mo sila ng appreciation or masaya sila sa pagtatrabaho nila, ano bang may bibigay nila resulta sa guest? Di ba nakangiti sila? Nakangiti sila. Kasi kung hindi sila motivated, nakasimangot yan, dabog, di ba? Nagre-reklamo, masungit. Pero pag masaya sila, masaya din sila sa guest. Oh, ganado sila. Talagang ganado sila, ganyan-ganyan. O, di pag ganado sila, lalo pang lumalaki yung tip nila. Di ba yung mga ganon? So, ayun yung inaano namin sa kanila. Lagi namin inaano talaga, dapat motivated sila, dapat masaya sila para at least mas maganda yung impact nila sa guest. Kumaga, makakapagbigay sila ng magandang resulta sa guest. Bali, bumabalik din po sa Oo, bumabalik din sa kanila na natutuwa sa kanila yung guest, nagbibigay ng malaking tip, di ba? Yun yun. Oo, sa kanila din naman kasi alam din nila yan na talagang pag maganda yung performance nila, babalik at babalik sa kanila lahat ng resulta nun. So, follow-up question ko. Aside po dun sa instance, sabi niyo kung nagbibigay po kayo ng token, yung donuts, Mga ganun. or yung positive feedback na, ay, good job mo, ganyan. Aside po sa mga ganun, ano pa po yung ginagawa niyo po, yung ways po para mag-motivate din? Ayun, niyaya namin sila lumabas. Parang nagiging ano na nila kami, parang para ma-motivate sila. Inaano namin sila, ginagawa namin silang parang mga anak namin. Kasi, para at least nararamdaman nila na nasa bahay pa din sila. Hindi nila nararamdaman na nasa trabaho lang sila. Ganon, 'di ba? Parang hindi mabigat anytime na papasok sila, papasok na naman ako, ganyan. Hindi, papasok ako kasi masaya. Papasok ako parang nasa bahay lang ako. 'Yon, ganon. Yan, oo. So, next question po, ma'am. Paano niyo naman po nalalaman kung nag-work pa po? Nag-work po yung ginagawa niyo? Like, aside po dun sa nakikita niyo nga po na masaya nga po yung guest, gano'n, tapos nagbibigay ko naman. Siguro let's say, ginagalang at irerespeto nila kami. Kasi, di ba, pag hindi ka na nila ginagalang at irerespeto, parang hindi na effective yon yung way na ginagawa mo para sa kanila. Hindi ka na nila na-appreciate, hindi na sila na ma-motivate. Yun. Kailangan nire-respeto at ginagalang ka pa din nila. Nag-ano rin po ba kayo ng survey, ma'am, sa kanila? Sa mga From customer? them. Kinakamusta namin sila. Actually, sila kasi mismo magsasabi sa'yo, hindi, kinakamusta namin sila, oo. Pero kasi, manggagaling mismo sa kanila na, ma'am, ganyan, ganito, parang, pangkat approach mo kanina, gano'n. Dinidirekta nila. Oo, mas okay yung ganun kasi nga, para syempre iwasan mo yung sama ng loob na parang, trabaho kayo, nagka-plastikan lang pala kayo, hindi. Sa kanila dinidiretso. Open. Open kami dito. Follow-up lang din po. Sige, go. As a manager po, parang may ano din po ba kayo? Parang evaluations po ng mga employees, gano'n. Oo, meron din. Pero kasi ang nag-a-assess talaga nun is yung parang head namin. So, sila talaga yung nag-aano ng evaluation ng mga employees. So, mga ano po, mga every month po ba nila na-receive yung feedback po? Yung sa feedback kasi, yung employees parang quarterly siya. Parang parang kung magatawagin performance appraisal. Parang, performance, tama, appraisal, mga ganon. PA siya kung tawagin. So, hindi talaga siya monthly. Pero, yung sa mga resulta, kung mga feedback na ganon, every month din. Yun nga yung sa employees of the month, ganyan. Kung merong best back of house, best front of house, merong best in attendance, yung mga ganun. Meron naman silang every month, bukod dun sa PA na quarterly siya ginagawa. Follow-up question lang po. Meron po ba yung sa feedback po na nagkaroon po ng sama ng loob po sa feedback po sa kanila? Hindi, wala naman silang inggitan. Parang kunyari ganito, best in... Sorry, tama ba? Nagkasama ng loob sila? Opo, sa feedback. Hindi naman. Meron nga sila ganito, kunyari, best in feedback. Kunyari, in June. Kunyari, June na. Si Chanto. Next, ako naman next month, ako naman sa ganito. Parang ganun, mas na-motivate pa sila kasi nga, hindi sila yung naging ganito ngayong month. Dapat next month sila naman. Mas pagbubutihan pa nila. Bali, ano po sila, no? Parang willing naman sila na... Oo, hindi siya totally competition. Competition siya, pero friendly competition. Kumaga parang give and take. Ganon. Tulungan sila. Ganon sila. Oo. Follow-up question lang din po. Ano yung ginagawa niyo kapag parang hindi po talaga na-motivate kayo, parang binibigyan na ako ng Jake or parang hindi po effective talaga Tayo, uma-upset ka na. Charis! Joke. Ano na, mag-stay din. Joke. Mundo. Hindi ba ganon, May na-encounter na po ba
Wala pa naman so far, so medyo hindi ko pa siya alam. Pero pag ganun siguro ang gagawin namin, papahingayin muna namin. Kasi baka hindi na talaga siya muna, baka hindi niya talaga kaya. Diba? Oo, hindi na masaya. Sorry. Hindi. O hindi, masaya sila dito. Anong tawag dito? Hindi. Baka kasi meron talagang malalim na dahilan na hindi na niya kayang personally. Pero pag ganun, pwede muna namin silang pagpahingayin. Kasi nga, Nagbibigay po kayo ng rest day. oo, may rest day naman, pero kung talagang hindi kaya, sige, absent ka muna, ganun. Kapalam naman sila at least ahead of time, ma'am, hindi ko talaga kaya, may personal na, sige, gagawa na lang namin ng paraan na makahanap or ganyan, extend. Naiintindihan naman ng mga kasama nila. So, yun. Follow up lang din po. May instance po ba na parang pag ganun po, may suspension po sila? Actually, yung absent kasi naman, hindi naman, kumaga nasa code of conduct talaga siya. May disciplinary action. Pero, depende kasi siya eh. Depende siya sa, ano tawag dito? Depende siya sa, paano ba natin sasabihin? Pag yung mga ganun kasi nila, hindi na namin kasi talaga sila totally dinideclare. Parang absent siya, oo, pero hindi na kailangan gumawa ng parang IR incident report. Hindi na kailangan. So, yun, hindi naman na siya siguro sa suspension. Actually, kasi pag absent lang talaga na yung parang hindi valid yung reason, doon talaga siguro mayroong mga written warning, ganyan, may mga... Basta hindi naman agad-agad kasi nagsususpend. Depende pa din sa case-to-case basis pa din. Na-evaluate po. May evaluation pa din siya nagagawin. So next question po, as a leader or manager po ng Mary Grace po, ano po yung mga skills po na meron po kayo para ma-inspire po and ma-motivate po yung team? Skills? Meron ba ako nun? Charis. Meron ba ako nun? Wait na lang isip. Hindi. 11 years Guys, of work. may skills. Hindi, ano tawag dito? Skills siguro. Paano ba? Sa communication po. Communication, skills, wait lang. Lagi lang, skills ko kasi, depende kasi, basta skills, siguro, let's say ganun, happy lang, na parang kailangan, ang skills, good vibes. Actually, yun, kasi parang, depende kasi sa skills. Kung sa skills na pag-motivate, ganun, good vibes. Pero kung skills na talagang in operations, meron, marami, parang ganun. Pero kung skills para ma-motivate sila, happy vibes. Kailangan. Always po ginagamit yung soft skills nyo lang po dito na. Oo. Alam nila yan. Never ako nagalit. Mataas talaga boses ko. Parang naninigaw, ganun. Pero hindi ako galit. Normal voice ko yun. Alam nila yan. Never pa ako nagalit sa kanila. Na iinis, pero nagalit din. Kailangan good vibes kami dito. Kasi ayoko talaga magtrabaho ng bad vibes. Alam nilang lahat yan. Mahirap kasi magtrabaho pag diba? Yun ang skills ko, happy vibes para yun yung ma-motivate sila. Kasi pag nakasimangot ang mga managers, diba? Dami-dami. Mahirap din po talaga kumila sa... Oo, diba? Nakaganyan na kasi mga... Parang awkward na po kami. Yes, exactly. Ang awkward talaga nun. Tsaka damay-damay talaga kami nun. Pag malungkot, pag bad vibes talaga. So, follow-up question namin po, paano kayo paano nyo motivate po yung sarili mo para maging example din po siya sa team mo? Ayun nga, paano ka na ma-motivate yung sarili ko? Kailangan happy ako. Kailangan pagpapasok din ako walang problema. Ganon. Kasi, paano ko isa-set yung sarili ko? Paano ko isa-set yung sarili ko as an example? Kung hindi ko naman siya ginagawa sa sarili ko. Pero pag papasok ako, wala rin akong problema. Para at least pag pumasok sila, wala rin silang iisiping problema. Happy lang din sila. Ganun yung para ma-motivate. Ganun ko i-motivate yung sarili ko. Bawal yung problema sa pamilyang to. Ganun. Lagi ko sinasabi sa akin, bawal yung problema sa pamilyang to. Ganun. Bawal magalit dito sa pamilyang to. So, mga follow-up questions lang po dun ako. Yun nga po sa sinabi nyo, paano nyo po siya sineset aside yung problems nyo? Pag kailangan pagkatapa ka dyan, wala kang problema. Ganun. Parang ano po paano ba? Siguro, kunyari may problema kami. Tara, kape tayo, ganun. Ganun kami. Parang kahit sa 3-in-1 na kape ka. Totoo. Magkakape kami. Tara, kape tayo. Anong gusto niyong kape? Ganun. Parang doon na kahit sa simpleng kape na ma-motivate,
ano na kami, gumagaan na yung ano namin, yung pakaramdam. Oo, kape is life kami dito, ganun. Totoo, yun na yung simple kasing ganun eh. Saka yun nga, pag tumapa ka dyan, basta pag nandyan ka sa entrance, bawal kang pumasok ng may problema. Ganun, para at least hindi tayo damay-damay. Yes, lahat yun, overall yun. Follow up na. Sige. Nangyari na po ba na parang may employee po na nadala na talaga yung problem niya dito sa paano niyo po yung Actually, meron. Pero pinauwi namin agad siya. Kasi nga, na-aksidente siya. Parang sobrang problema niya sa family niya. Papunta siya dito, papasok sa trabaho. Na-aksidente siya. So, na-aksidente kasi na parang nagmumotor siya. Hindi naman, nagalusan, ganyan. Ano talaga siya. So, pagdating niya dito, ma'am, umiiyak siya sa akin. Sabi ko, sige, umuwi ka muna. Kami na bahala. Ganon. Kailangan mo muna siya pagpahingin. Kasi kung hindi talaga magiging okay. Saka, kawawa naman yung tao, di ba? Pipilitin mo pang magtrabaho kung ganun na yung sitwasyon niya, di ba? Hindi naman kami ganun na talagang kailangan. Hindi. Kahit may problema ka, na-disgrasya na yung tao, ano ba, pasukan mo pa. Grabe naman kami. Hindi naman robot yan. Mag-half day ka, half day. Hindi pwede. Kailangan mo umuwi. Ganun. Kailangan mo ipahinga yan. Kasi hindi talaga magiging okay. Follow up lang din po. Kapag ganun po yung nangyari, na like kayo po mismo yung nagsabing, uwi ka muna ganito kasi may problema, recorded po yun sa kanila as absent po. Hindi. Or leave po. Pwede. Recorded. Actually, acknowledge naman nila yun na recorded as an absent. Kasi wala naman siyang, kumaga parang, pero hindi naman siya yung totally na hihingian mo ng incident report para maging case siya na awol or absent without leave, hindi naman siya ganun. So, basta acknowledge ng manager, okay lang naman yun. Follow-up question lang din po, ma'am. Ano po yung, aside po sa pag-communicate po like, yung para hindi nga ma-motivate sila, ganyan. Aside po dun, ma'am, ano pa po yung mga practices na na-develop nila po over the years po? Sorry. Okay lang pa ulit-ulit. Okay. Sorry. So, ano po, ma'am, bali yung, kung may practices po ba kayo or para performance po na ginagawa aside po sa pag-communicate po sa team para maging ano po talaga na ma-motivate po yun. Let's say, paano ba? Parang pag-aalok siguro ng pagkain. Hindi, parang pag nagluluto kami, parang meron sila lahat, ganyan, or parang ganon, diba? Na yun, nagluluto kami. May pagkain ako. Lahat yan tatawagin ko, tikman mo to, may dala ako, tikman mo to. Parang ganon. Yun, diba? Parang at least kasi baka hindi pa sila kumakain, diba? Para at least alam, yun nga, nakikita nila na concerned din kami sa kanila. Hindi lang, porque nasa trabaho tayo, puro trabaho lang yung pag-uusapan. Alam nila yan, pag naglagay kami ng pagkain sa office, for all yan, share. Kahit sino yan, kahit kitchen yan, gay, kuha ka lang dyan. Kahit hindi akin yan, kuha ka lang dyan. Ganon. Meron daw yun. Kahit hindi akin yan, kuha ka lang dyan. Alam mo, nakakahiyo. Diyos ko. Natatawa kasi. Ayun. So, proceed na po tayo sa next topic po, ma'am. Ito naman po, ma'am, sa rewarding employees for performance po. And first question po do, ma'am, is how do you communicate performance goals and their related rewards to employees? How do we communicate yung Performance goals po, ma'am, and yung related rewards po. every general meeting or front of house meeting? Kasi ang hawak namin, separate kasi si back of house, separate din sa front of house. So yun yung mga nasa dining. So ang hawak namin is dining, front of house. So every front of house meeting at saka general meeting, doon namin kinakaskade yung mga goals, mga targets, mga dapat nilang ma-hit. Yun, per month, per day, gano'n. Follow-up question, ano lang po yun? Every week po or ano? Yung front of house meeting once a month, same din with the general meeting. General meeting is overall, so kasama na rin yung back of house at saka front of house. So, once a month yan parehas. Yes. Follow-up question po. Bali, nagkakaroon din po ba kayo ng briefing din po, ma'am, about para mapag-usapan po din? Briefing team. Actually, every before ng shift, so like, meron kami 3 shift na tinatawag. Morning, mid, at saka closing. So sa morning, lahat yan, may briefing kami. Kinakaskade din naman namin yung mga targets namin per day. Pero yun nga, pag general meeting sa front of house meeting, yun yung mga target namin for the whole month.
Para at least aware din sila. Pero tapos, i-remind namin sila every shift briefing namin. Yan, kung tawagin siya. Para alam nila, aware din sila. Hindi nila nakakalimutan. Wala nang follow. Related po sa reward. Ito po, sabi ko po kanina about sa tip. Pag binibigyan po ba sila ng tip, kunyari sa waiter, kanya lang po ba yun? Or kailangan hatiin sa Team. Actually, centralized kami dito. Kasi kumaga, alam nila yan, fair at all kami. Centralized tayo dito. Kasi lahat naman tayo dito nagtatrabaho. Pag binigyan kita ng, kunyari, binigyan ka ng guest ng 500, ikaw ba magluluto ng pagkain yan? Ikaw ba gagawa ng drinks yan? Ikaw ba gagawa ng coffee yan? Hindi. Lahat tayo kasama dyan. So, centralized. Kaya alam nila yan, centralized lahat ng tip namin. Anong tawag dito? Kasi lahat, box po kayo para meron kaming tip box na tinatawag. Alam nila yan. So, naman sila dyan, aware sila. Kaya tuwan-tuwa kami pag malaki kasi hindi siya pang solo, pang lahatan siya. Yun yun. kasi lahat na po naghihirap. Oo, lahat naghihirap. Walang isang tao lang yung gagalaw dyan. Hindi, lahat kami maghihirap. Kami minsan manager naglilinis, ganun, staff. Lahat yan, manager nagsiserve, staff nagsiserve. Lahat yan. Kaya lahat kami, meron kaming centralized yan. Hindi pa pwede. Kasi ang kitchen, paano ang kitchen? Diba? Sino magluluto? Sabihin sa'yo ng kitchen, sige, ikaw magluto ng pagkain dito, diba? Hindi naman namin alam. Oo, kayo lang may tip, diba? Oo, hindi naman namin alam kung paano gagawin yun, diba? Yun. Tulong-tulong talaga. Yes, oo. Follow up tulong-tulong. lang din po. Since sabi niyo po, di ba, hati-hati po yung employees sa tip box. Na-curious lang po ako Sige. about sa tip box. Oo. Sa tip na yon, if at the end of duty po ba nila yun pinaghahati-hatian? Yes, at the end of duty. Kasi syempre, kung sino yung naka-duty lang doon, mamaya sabihin nung hindi siya Di ba, lahat? Hindi. Ano yan? Kung... Ibig sabihin po, may everyday tip box po kayo. Yes, everyday, hahatiin yun. Araw-araw yun, everyday. So, syempre, laki tulong sa kanila yun kasi may pambayad sila ng parking, di ba, may pangkain sila. O, tara, kain tayo, may tip tayong ganito. O, dagdag pangkain, dagdag pangkape, gano'n. So, ano talaga yun? Anong tawag dito? Everyday. Follow-up question lang din po. May instances po ba na parang konti lang po nakuha niyang Oo! share? Oo, bilis na magat. Oo. Siyempre malungkot kami. Ano ba yun? Kulang pamamayad ng parking kasi. Hindi, totoo. Nasasad lang kami. Ibig sabihin doon, yung performance natin sa guest, medyo hindi ganun ka-okay. Ibig sabihin nun, ano na bukas dapat ang tip natin 500 per head, ganun. Sorry. Hindi, pero ganun talaga. Na-motivate sila na, syempre, alam namin pag konti lang yung tao, konti lang talaga yung tip. Pero pag, alam naman nila yan na, bukas dapat yung natin, lahat yan, regular guest natin, ganyan. Dapat lahat yan, may tip ha, ganun. So, hindi lang naman dahil sa tip. Pero syempre, katawaan lang na, di ba? Nolokoyin kami ng back of house. Ano ba yan? Ang pangat na performance yung konti lang ng tip. Sige, bukas malaki yan, tigo 500 tayo, ganun. Okay, so, din naman siya. Okay din siya na kahit konti, na-motivate sila. May bukas pa naman. May bukas pa. Okay, wala na pag-asa, may bukas. Hindi pa tapos ang 2024. So, next question po. Paano niyo po na-differentiate po yung reward sa individual po versus sa team Ang rewards kasi namin, yun nga, kung sa individual kasi, yun nga, kung ganito, yun di ba, individual, sa sinasabi sa kanila, pag na-hit mo to, may ka sa akin, may donut ka sa akin, may hopia ka sa akin, yung mga ganyan, may slice ka ng cake. Pero, pag monthly, yun na yung parang sa general meeting, yun na yung rewards na parang merong tinatawag dyan, kunyari, best in attendance, syempre, check namin kung may absent ka ba, may late. Oo, depende, best in front of house. Syempre, tatanungin lahat ng manager dyan, sino ang ibobote mo para sa ganito? Meron kaming pinagbabasihan na mga evaluations, criteria, ganon. Meron kaming ganon. So, hindi lang siya basta-basta hula pag sa group, pag sa general meeting. Pero pag yung kami lang na managers, nagbibigay lang kami na target. Ganito pag nabenta mo to, or pag nakapagbigay ka sa akin ng feedback na ganito, may ka sa akin slice ng cake, meron kang ganon, mga ganon. Next question is, how do you ensure that rewards are perceived as fair and equitable by all employees? Ay, nila yan, lahat naman yun. Kasi nga, di ba, lahat naman yung bravo letters lang from company. So, kaming mga managers, we will make sure na lahat, lalo na pag general meeting, lahat, kunyari, bibili namin malaking chichirya.
Kunyari sa front of house, ang best front of house or best employee of the month or employee of the month, bibili namin malaking chicheria. Siyempre, magkakantsawa na yan, bubuksan mo. Buksan mo na yan, di ba, kainin natin. Pero hindi, lahat na yan. Pero hindi, meron kaming, kunyari, bibili kami maliliit na chocolates. Lahat, bibigyan. Diba? Kahit wala kang award, lahat dapat sila makakatikim. Dapat lahat sila may award. Ay, may token of appreciation kahit maliit. Pero syempre, mas malaki ng konti yung sa employee of the month. Pero naiintindihan nila yun. Wala naman kaming inggitan dito regarding no. Kasi ang mangyayari nung buksan mo na yan, kakainin natin yan. Ganon. So, wala talaga inggitan at all. Ganon. Fair siya lahat. Para sa kanila. Are there any opportunities for non-monetary rewards such as recognition program, flexibility work arrangement, or professional development opportunities? Yun, actually, yun na yun. Every general meeting, yun na nga yung mga best front of house or employee of the month. Yun na yun. Tapos dun din kami nagbe-base ng parang sa promotion. Diba? Pag maganda, parang 4 months, kunyari tuloy-tuloy na employee of the month ka. Siyempre kami, gagawa na kami ng paraan. Parang mag-decide na yung pinaka-head niya na, or eto, meron ba kayo napupusuan na i-promote? Siyempre, hindi lang tatanungin kami na ganito. Siyempre, magbe-based kami sa performance, diba? So, ayun siya. Yun yung mga pwede ka ma-promote lalo na pag maganda talaga yung performance mo tuloy-tuloy. Kasi kahit naman sino, di ba, hindi naman sila, alam nila yan na hindi namin, tuturuan na kita sa ganito kasi malay mo next year, manager ka na. Parang, inaano namin sa kanila yung mga ganung bagay. Dapat, ka na, next year, ikaw napapalit sa akin. Wala na ako dito, ikaw naman. Ganon. Di ba? Parang manager ka, hindi ka mag-stay as ganyan. So, balik po, may sabi niyo po siya about promotion. So, mostly po ba, or most of the time, pag nagpa-promote po kayo, or kunyari, need ng another manager, ganito, more on internal po ba yung... Actually, si Mary Grace, more on internal talaga siya. Kasi, pag kumuha ka, to be honest, pag kumuha ka ng external pa, syempre magte-train pa yan. Oo, mag-assistant. Pero ito kasi, ibig sabihin nun kasi, na-appreciate mo yung mga bata, di ba? Hindi naman sila pwedeng habang buhay na as food server o assista ganyan, paano kung maganda naman talaga yung performance at kaya na i-absorb lahat ng tinuturo mo? Diba, why not i-promote yung batang yan? Diba? Mas better na i-promote ko siya kasi alam niya na yung kalakaran ng buong ng company, diba? Gamay niya na. At alam niya kung ano yung mga do's and don'ts, alam niya na lahat. Diba? So, meron pa. Next question is, how do you decide which rewards work best for each employee po? Based on evaluation, yun nga, based on, may criteria for judging, gano'n. Merong mga iba't ibang level ng, let's say, basta may mga iba't ibang level siya kung saan kami nagbe-base ng criteria para mabigyan sila ng rewards. Yung mayroon pong follow-up, ano po yun? Yung nagtatanong po kayo sa kanila kung ano po yung preference po nila na maging reward po? Hindi mo sila, wala silang idea at all. Wala silang idea kasi sa amin siya manggagaling. Sa mga manager siya manggagaling. Titignan mo kung ano yung performance na, di ba? Titignan mo kung ano yung mga ginagawa nila. So, yun siya. Next. So, yun nga po, di ba po may feedback form kayo from guests, meron po? Meron. So, pag na-highlight po ng, di ba po nag-gather niyo po lahat ng information ng feedback, may times po ba na yung guest is yung feedback niyo po is parang 1 to 5 is yung 5 talaga yung highest niyo. And paano niyo po siya na-share sa team niyo? Actually, lahat yan ng feedback namin, nako-connect yan sa head office namin. So, once na, kung meron kaming, ewan ko kung aware kayo ha, pero meron kasi kaming Facebook account na lahat ng, pag na-feedback sila, ipinopost doon. Tapos may kasamang picture nila. Yun. So, syempre kami yabang, diba, share. Taray, ganyan. Meron kang isang ganito. Meron kaming page na ganun. Kung may mga employee na ganun, makikita nyo yun. Kahit back of house, even na-appreciate sila yung pag sinabing yung ang sarap ng food, ganyan. Inaano yun, pinopost yun, nilalagyan ng picture ng back of house team, ganun. Meron yun. Ewan ko, wait lang. Hanapin ko. Sige, tuloy nyo lang yung question. Hanapin ko habang ano. Follow-up pa kayo. Sige lang, go. Kasama ko ba yung sa
table, ma'am, yung may mga letters. Oo, yung mga letters, yes. Ayan kung makikita nyo, di ba may mga feedback sila. May mga feedback sila. Yan, nilalagay namin dyan. Ito, parang ganito. Ayan. Ayan o, may mga, kung makikita nyo, sorry, may sketch dito. Pero may mga ganyang post sila. Ayan, may mga ganyan. Tapos, yes. Oo, nakaka-boost kaya lalo yan ng ano. Nakakapuro ba ako post ngayon? Ito, meron mga solo-solo dyan. Wait lang. Meron dyan, marami dyan. Pwede mo i-share sa Oo, sinishare namin to sa, ayan, share ko yabang o taray, nakatotoo ba yan? Ayan, di ba, tig-iisa sila. Ayan yung mga ganyan, kung makikita nyo. May mga tig-iisa sila. Ayan. So, syempre kami, di ba, share namin niya sa Facebook, yabang mo na, ang galing-galing ko, di ba? Parang ganun. Nakaka-motivate siya talaga. So, another question, ma'am, about guest satisfaction pa rin po. May na-receive na po ba kayo na, alam mo po yun, nag-complain from your guest kasi hindi maganda yung performance nung nag-serve sa kanila? Paano niyo po siya nahanap? Syempre, naka-receive na. Hindi naman talagang perfect yung service ganyan. May mga lapses at all kami. Pero, syempre, first of all, kung nandito pa yung guest, we will apologize. Yun yung agad unang-unang namin gagawin. We will apologize, hahanapin yung root cause bakit ito nangyari. Gagawa kami ng paraan para mabigyan sila ng depende. Case-to-case basis of, depende kasi may mga, kung talagang medyo negative na siya, parang hindi na okay at all, talagang maapektuhan na sobra. Kumaga tawagan, on us. Kumaga parang, it's on the house. Ganon. Para at least ma-feel niya na talagang ginawa namin action yung nangyari sa kanya. Depende, case-to-case basis lahat ng binibigay namin. Pero syempre, ang unang-unang hindi nawawala sa amin is nag-apologize kami, di ba? Apology yung hindi nawawala sa amin. Kasi alam naman namin na may mga lapses at pagkakamali kami doon sa pangyayari na yun. Pero may na ba po ba kayong guest na even though okay naman yung pag-serve, yung food, okay, overall, may napupunta Oo, meron talagang ganun. Pero syempre hindi naman namin maiwasan kasi guest preference yun. May kanya-kanya tayong guest, kumaga parang pag nasa industry ka ng ganito, meron ka tinatawag na level or may mga klase ng guest na, di ba, may irate na guest, may mga ganito, ganyan. So, hanggat maaari, talagang yung pasensya mo pag nasa ganitong industry ka, abot hanggang langit, gano'n. Kailangan mo, hindi, actually, yung sinasabi na, guest is always right, or customer is always right. Naniniwala ako, half, ganyan. Kasi, pero hanggat maaari, hindi sasasagot kami na porket mali sila, kailangan mo sumagot, hindi. Kailangan mo muna silang intindihin kung saan sila nanggagaling. Kung parang ang sabi namin sa staff, paano mo ilalagay yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun, diba? Ilagay mo muna yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun para maintindihan mo kung saan nanggagaling yung guest na yun. So yun, ganun muna yung ginagawa namin. Talagang iintindihin mo sila bago mo gawa ng solusyon. Saka ano lang po talaga, need talaga mag-adjust. Yes, oo. Yun talaga, promise. Kahit basta guest basta service industry ng mga ganito, talagang kailangan pasensya mo. Kung yung 100%, 1,000%, ganon. Oh, wala ko yung 100, 1,000%. Kasi kung parang ikaw din naman, pag kumain ka sa food, pag kumain ka, di ba, kunyari, kumain ka sa mga restaurant, mararamdaman mo din naman kung ano yung, mararamdaman mo talaga na, ay, parang may intindihan mo sila, ganon. So, yun. Casual dining po kayo, no? Yes, casual dining po tayo. Sige. Para po. Kapag po ba may nagre-reklamo, pinapayagan niyo po ba sila yung mismo kakausap or kailangan po kayo yung... Hindi talaga. Kami na talaga yung kakausap doon. Kasi, once na hindi siya... Hindi, actually, ganun. Diba, sila muna yung tatawagin ng guest. Siyempre, automatic naman, pag may complaint, manager, hindi nahanap ng guest, where is the manager? Ganyan, ganyan. I want to talk to your manager. Pero, may mga guests na nagsasabi muna sa kanila ng concern. Once na nagsabi sa kanila ng concern, sa kanila sasabihin sa amin. Para at least, bago kami pumunta doon, aware na kami kung ano yung i-explain namin, ano yung gagawin namin. Pero, automatic yun, manager dapat ang mag-handle ng complaint. Kasi, tuturuan. Kumaga parang pag sinabi naman sa amin, babalik naman kami sa mga food server namin. Tuturuan namin sila. I-inform namin sila ano nangyari. I-inform namin sila bakit naging ganito. I-inform namin sila kung anong ginawa namin solusyon. Para at least aware din sila. Hindi lang yung kami. Ma'am, last
last question po sa part ko. Paano po nakakatulong yung feedback form ng guest sa company niyo po? Ano, syempre malaking ano yun. Kumaga parang... Mas nalalaman niyo po yung strength and weaknesses. Oo, mga strength and weaknesses lalo na ng mga company, ng empleyado, di ba? Parang, tapos saka, pag nagbigay ng feedback ang guest, ano yun, parang, ano namin yun, advertisement na siya. No need gumamit ng commercial, di ba? No need gumamit ng billboards, no need gumamit ng kung ano man. Yes, kumaga word of mouth lang siya, word of mouth lang siya. Kunyari, uy, yung sarap doon sa Mary Grace, kung ano tayo dun. Sige, sa birthday ko. Di ba kahit malayo pa, pero at least, na-encourage mo siya na kumain dito. Ganon. Ibig sabihin kasi, oo, na-encourage mo siya kasi, oo, di ba, bumabalik. Marami kami regular guest dito, sobra na nagiging parang, minsan nga, friend pa namin sa Facebook, di ba? Oo, Kasi totoo. nabibuild na talaga yung ano, parang connection. May mga nangyayari pa na kukunin mo pa siyang ninong at ninang. So, oo, totoo yun! Actually, based on my experience, ayoko magbanggit ng company, pero meron ako, tas counselor ng Marikina, parang mga ganun. So, isa dahil nagiging regular guest mo na siya, so parang talagang makaka-receive ka ng mga ganyan. Tapos sila pa mag-offer sa'yo, hindi sila yung hindi ikaw yung magsasalita. Sila mismo yung mag-offer sa'yo. Ganun. May ano talaga sila sa'yo. Oo, may talagang natuwa sila. Kung mag-trinit ka nila as hindi server. Trinit ka nila sa friend. Last na pa talaga. Sige lang, go na. Huwag kang mahiya, go lang. Na-curious lang po ako sa feedback form niyo. Yung feedback form niyo po, overall na po ba? Or may specific lang na about sa food? Or kasama? Overall yun, may tanong yun, service, may food yun, may ambience, lahat yun. Yun lang na. Yung about naman po sa empowering the employee, ano po yung ginagawa niyo para ma-feel ng employee na naririnig sila or parang yung sa boses po nila na Nagkakaroon kami ng parang kamustahan ko noon. Parang, oo, yun, kakamustahin namin sila na, kamusta naman tayo yung ganito, kamusta naman, ganyan. Para at least, doon, nalalaman nila na, excuse me, nalalaman nila na, sorry, uysad ka, Chris. Putuloy na lang yan. Hindi nalalaman nila na na, di ba Christian, kinakamusta namin kayo? Oh. Oh my God. Hindi, totoo. Kailangan mo silang kamustahin kasi pag hindi mo sila kinamusta, sorry, paano nga? Basta yun, kinakamusta namin sila kasi kailangan mo silang kamustahin para malaman mo yung mga hinanakit nila kung meron ba silang galit dito, galit sa'yo, ganyan, diba? Para at least aware kayo. paano niyo po hinahandle kapag yung employee niyo po is parang nakaka-feel na minamaliit sila, ganun. So, sorry, pero parang dito kasi so far wala pa namang ganun. Wala pa akong experience ay parang minamali. Oo. Talaga yung environment. Yes, so kasi pag ginanan mo naman sila, siyempre, di ba hindi naman sila gaganahan magtrabaho? Magre-resign talaga yun kasi hindi naman sila na-appreciate, di ba? Minamaliit mo sila. Saka bakit yung mamaliitin na mamaliitin? Eh kung wala naman yan, matatakbo ba yung operations mo? Hindi naman, di ba? Hindi kami lang yung nagpapatakbo dito. Sila talaga. Kasi kung wala naman sila, hindi rin naman namin kakayanin. May nangyari na po ba na parang yung employee niyo po nahihirapan talaga siya na magtrabaho? Nahihirapan magtrabaho. May mga times, lalo na pag gutom. Kasi, ano naman tayo na parang may mga employees naman, syempre short budget, ganyan talaga. So, parang kami, share tayo sa pagkain, gano'n. Parang sharing is caring, parang kailangan namin i-share yung mga blessings para at least, diba, yun, hindi sila hihirapan magtrabaho. Follow-up question lang. Sige lang. Yung sa ganyan mo, may sa pag-share po ganyan sa pagkamusta, natutunan niyo po ba yun sa past niyo po or experience or parang na-develop niyo po talaga? Na-develop, feeling ko, hindi, kasi ako mahilig ako mga musta. Siguro, oo, na-develop. Kasi may mga training, before na company ko, may mga training talaga kami regarding sa people development or sa personal, mga ganyan. Meron kaming ganun. So, ang nangyayari, namin, parang talaga namin siya. Saka, gusto talaga namin kinakamusta yung mga employees. Kasi, wala, nagiging parang anak na namin sila. So, yun.
Kailangan na, parang hindi kailangan. Gusto namin silang kamustahin. Na-develop na talaga siya totally. Bali, hindi po siya parang mahirap gawin, no? Parang Oo, hindi lang parang siya dahil trabaho ko to. Hindi lang dahil ganun. Gusto ko talaga siyang kamustahin. Meron, may nakasimangan, may tahimik. Uy, anong nangyari sa'yo? Ba't ka tahimik? Halika, tara, dito tayo sa office. Ganun. So for the next question, continuation pa din po tayo sa empowerment of employees. Can you share an example of how you created an environment that encourage initiative and creative in your team? Initiative and creative. Medyo malalim siya. So, let's say, simplihan ko lang yung sagot. Sa pagganyan, para maging creative yung team ng initiative. Actually, ano lang, simpleng pag-aaya lang namin ng mga para maging creative sila kasi kailangan mo maging ano din eh. Kunyari, gaya kami kasi mga sila mahilig sila sumayaw, parang ganon. Sa pag ganyan, TikTok tayo, ganyan. Yung parang doon, TikTok tayo. TikTok kami, ganyan, after na, tapos build nila yung ano nila, pagiging creative. What if magpaganito tayo? What if, di ba? Nagkakaroon sila ng mga idea, nagkakaroon sila ng suggestions. idea for marketing. Oo, for marketing or for ano, ganito, ma'am, ganito yung gawin natin next. Ano, yung mga ganun. So, nagkakaroon sila ng mga suggestions na which is tinatanggap namin kasi nga, 'di ba? Hindi naman masamang tumanggap ng suggestions sa kanila kasi malay mo makakatulong talaga yung suggestions na ginagawa nila, 'di ba? For the next question po, how have you mentored an employee to help them achieve their goals in the workplace? Paano namin sila tinutulungan or paano namin sila mini-mentor? Ano, siyempre, ayun nga, pag may mentor by tapping them or by asking them or kamustahin sila. Yun yung mga simpleng bagay na, yun naman talaga yung mahalaga pag isa kang mentor or pag isa kang leader para maano yung mga empleyado mo, diba? Follow-up question lang po. May nasabi po kayo kanina na yung about po sa training dun sa development. For people development. Yeah, people development. Each employee din po ba? May ganun din po ba sila? Actually, yun kasi is from my previous company. As of now kasi, yung people development natin dito, parang wala pa naman siyang training na ganun. Pero, dito pa lang kami na yung nag-create. Parang ganun, parang tinutulungan namin sila kung paano ma-develop yung mga skills nila. Like, kunyari, sa coffee, may mga tinatawag kaming barista training, di ba? Wala naman silang skills na ganun eh, di ba? So, parang pag pinadala mo sila doon, nade-develop na, ay, meron pala sila, kaya pala nilang gumawa ng coffee, kaya pala nilang mag-latte art, yung mga ganun. Yung mga simpleng ganun. Wala pa totally na ano, pero sa mga simpleng barista training, yung mga ganyan, yun. Oo, meron. So, for the last set of question po, about naman siya sa setting goals po. What's the most significant challenge your team has faced in meeting set goals and how was it overcome? Siguro, nung una, malakas kasing kumita, malakas kumita, hindi, let's say, anong tawag dito, nung una kasi, di ba, medyo malaki yung sales sa Antipolo. So, parang humina kami nung medyo, hindi naman totally humina, pero may mga nag-open like Italianis, Manam, Kizis. So, oo, di ba, may goals kami na parang target sales na dapat namin achieve per month. So, oo. So, ngayon, medyo bumaba siya. So, syempre, nagta-target kami na gumagawa kami ng mga goals, kung ano yung mga dapat namin gawin, ano ba yung mga dapat na promos ng company, ano ba yung dapat mga ganito para mas madagdagan yung sales natin. So, Last question po, can you provide an example of a specific goal you've set for your restaurant? sige, hindi ko kasi sure kung pwede siya i-share kasi syempre specific goals. Syempre may mga, basta lang po. let's say, gumagawa kami ng parang may mga target sales na lang kami kung tawagin per day. So yun yung mga kailangan namin ma-achieve na sales yun yung mga dapat namin ma-achieve na sales per day. Kailangan namin siyang ma-hit yung mga target. Oo, may quota. Hindi mo totally quota na kailangan mo talaga siyang
na to, kailangan mo talaga siyang... Hindi naman strictly na parang Oo, kailangan hindi naman ganito. strictly. Pero syempre, di ba, mas maganda na. May pati, para ma-hit namin yung mga ganun siguro by suggestive selling, yung mga ganun, upselling, or, yung mga ganun na... Pero hindi nyo naman po nasisisi yung employees. Ay, hindi. Never na- No, never. Kasi hindi naman nila kasalanan yan eh. Hindi nila kasalanan kung bakit ganito yung sales, ganyan. Kumaga parang gagawin namin, magtutulungan kami na gumawa tayo ng paraan para tumaas yung benta natin, ganyan. So, that's the end of our interview. Nako, di. Yeah. Kamusta naman? Okay ba kayo? Okay ba? Okay naman. Kamusta naman yung nyo? School nyo, okay naman kayo, ganyan. How's the tourism, stress? Bakit kayo nai-stress? Hindi kayo pwede kayo-stress. Balik sabay-sabay po kasi yung mga papers presentation. Okay lang yan. Congratulations in advance. Alam ko gagraduate nyo. Walang aim nyo na agad dyan. Dapat in advance. Gagraduate kami, okay kami, ganyan. Basta gagraduate kayo sabay-sabay, ganun. Dapat ganun ang goal, ang goal nyo, ganun. May goal Diba? to set Oo, yun. may goal. I-set yung goals. Dapat may graduate kami lahat in advance. Congratulations in advance, yon. Kayang-kaya nyo yan. Saka, masaya magtrabaho sa industry na pinasukan natin, yung mga ganito. Sobra. Kasi marami kang makikilala iba't ibang tao. Diba? So, marami kang magiging kaibigan. Marami kang magiging ituturing na family. So, yun. Thank you po. Thank you! I hope may mga Hindi, okay lang, no worries. I hope may mga natutunan kayo sa pinagsasabi ko today. Sobrang dami po. Ayan. Sana may mga natutunan kayo. Thank you so much. Yes, thank you din. Thank you. Ay, oy! Akala ko kami, bakit kayo nang hihiram ng message? Thank you. Ayan, sige, huwag kang mag-alala. So much, Thank you.